Nida, may malubhang sakit kung bakit sinugod sa hospital. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-usapan, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. So alam naman natin, nasaksihan naman natin mga ka-Daddy's Frankie ang nangyari kay Ate Nina doon sa hospital. Nasabi pa ng doktor kailangan pa siya i-enter ng blood scan para ma-check kung anong talaga ang sakit, ano ang sanhi nito, punto por punto. Pero alam naman natin mga nangyari mga ka-Daddy's Frankie, pa kahit siya may maraming karamdaman pero okay siya makisalamuha sa tao at nakikibagay siya sa biruan, punto por punto. Gumaling na ba si Ate Nida? O nagpapakitang tao lang? Kung may mga opinion kayo, reaction, please comment section below. Alam naman natin mga ka-idol, na marami ang natutuwa kay Ate Nida, lalong-lalo na the slowly recovery sa kanyang natatamasa ngayon sa tulong ni Daddy Frankie. Na lalong-lalo na malaki ang pinagbago ni Ate Nida simula nakilala ni Ansing hanggang sa ngayon. So kaya po sabi nila yung direct to the point si Ate Nida. Kung anong nakikita natin sa kanya, yun po siya. Walang paligoy, walang patumpik-tumpik pa. Prangkahan si Ate Nida, punto por punto. Marami po ang natutuwa. Lalong-lalo na kahit wala po si Daddy Frankie pero nabibigyan ng kulay kapag si Ate Nida ang kinukontent ito ng Team Daddy Frankie at of course kasama si Ma'am Rochelle dahil po marunong po siya makisama. Anong masasabi niyo mga ka-Daddy Frankie? Magaling na kaya si Nida? According naman ni Nita Enriquez, sa totoo lang nakakahanga si Ate Nida, talagang may concern siya kay Daddy Frankie. Team siya, of course, sa team niya. Nahiya siya, magaling na siya, at mabait siya in reality. Again mga ka-idol, ito, opinion ni Kuya SMB sa mga katulad po nila. That's, kasi ang aking mga patient before, that's life, paano po yan? For life commitment na po mga ka-idol. So kahit medyo magaling na sila, pero yung maintenance tuloy-tuloy pa rin. Okay? Kasi may nangyari na po yan, sa kanyang pasyente, gumaling siya but hindi na siya umiinom ng kanyang maintenance regularly. Ngayon, bumalik sa dati ang kanyang sakit. Katulad po sa kanila na may mga problema sa pang-iisip, katulad kay Ate Nida, kay Oliver, na may problema sa pang-iisip, yan po kailangan talaga yan malalim na gamutan punto por punto para malaman ng doktor talaga. Kaya mayroon sila po mga ka-Daddy Frankie follow up, check up para malaman kung may pagbabago ba. Every 2 months, every 3 months siguro ang kanilang follow up, check up. Alang-alang para ma-monitor ng doktor ang kanilang sitwasyon. Ayan, sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. So alam naman natin na marami po ang natutuwa kay Ate Nida kumpara natin kay Ansing. Kasabi pa nga ng karamihan ng mga supporters ni Daddy Frankie, si Real Talk, si Ate Nida hindi siya hypocrite kagaya ng iba, mapagkunwari sa buhay, Perlita. Prangkahan po si Ate Nida, punto. Kung mga ganun kay Ate Nida, yun po ang best na maging kaibigan, Kasi yung ibang kaibigan, okay lang sa harap-harapa, pero sa talikod, yari ang libak. Anong Tagalog ng libak, mga kaidol? Ako, chinichismis ka. O ganun. Pero si Nida, walang ganyan. Kung anong ayaw sa'yo, sasabihin sa'yo. Kung gusto, sasabihin din sa'yo. Parang si Ansing din, kung anong nasa puso't isip sasabihin, makahingi lang, Ganun po, yung way. Ang word na prangkahan po mga ka-idol. Sabi nga nila, okay na yan kasi magaling na yan si Ate Nida kasi magaling na sumagot at magaling na makipag-usap. Wag po tayo maging sa mga nandiyan nagsasabi, wag po tayo maging kampante. Kasi maraming ganyan po na under medications, medyo okay na po, marunong makiusap, salamuha.
Pero what I said kanina, na bumabalik-babalik talaga yan lalong hindi po nakakainom ng gamot. Kasi hindi na makontrol kung anong nasa isip nila, punto por punto. But sabi nga ng iba, advice nila, sa atin hindi dapat ma-stress. Kasi kapag ma-stress siya na ako, babalik at babalik. Oo. Kaya yun po yung best po, na wag lang po silang magalit. Kung ayaw nila, kung ayaw nila, ayaw talaga. Wag nyo nang pilitin. Kasi kapag pilitin na, yari na. Hmm. Gano'n lang doon mga ka-idol. Katulad 'di ba? Katulad kay Oliver. Kay Oliver, di ba, okay na yung siyang kausap. Sana naman, wag nilang haluan kung ano-ano man. Naku, mauunahan na naman ni Ate Nida. Naunahan na nga siya sa paggawa ng bahay, mauunahan pa rin sa recovery. Hindi naman ibig sabihin kinukumpit ni Kuya SM, pero time point, yung mabilisan recovery, punto por punto. Kasi kung katulad niya nahaluan ng bisyo, alam naman natin sigarilyo, nako, kapag makapasok ang nicotine sa ating katawan, no, makahirap na po makatumanggap ng gamutan, punto por punto. So ganun lang po mga kadadis Frankie yung point ni Kuya SMB. Sabi pa nga nila, masaya kausap si Ate Nida. Sa totoo lang, kung kumpara kay Ensing, masarap si Ate Nida nga kausap. Kung ating pagsusumahan, kaysa kay Ensing, kausap niya Ensing, puro stress. Mabuti nga, medyo nagbago-bago na daw. Nabibiro na. And of course, sabi pa nga dito, na hindi tuloy mulang gamutan, magiging maasa na ang lahat. God bless you and the team, Daddy Frank, according to Luchi Magnaye. Magsa tuloy-tuloy lang po mga kadadis Frankie, yung gamutan ni Ate Nida. Ganun lang po dun. Kapag tuloy-tuloy, medyo okay na po yan. Oo, gagaling po yan. Pero sana, hindi ibig sabihin gagaling, hindi naman yan lagnat, na kapag gumaling, hindi na iinom ng gamot. Hindi po ganun. Kahit sila medyo nakaka-recover na, medyo okay na, pero tuloy-tuloy pa rin ang kanilang gamutan, punto por punto. Ayun po ang point po dun. Kasi katulad po sa kanila, every 3 months, kung example 3 months, may nakikita ng doktor na may pagbabago, so another 4 months na naman, follow-up check-up. Ganun po. Dahan-dahan. Kapag isang taon na nakikita ng doktor na medyo okay na, agoy na malaom-laom, pwede na mag-asawa ni Nida. Aray, tararat, pwede na mag-asawa kasi control na niya, makakatilaw ng hagumaa. Sana si Ate Nida na lang si Oliver po mag-aasawa. So, pwede yon soon, but not now. Hindi pwede ngayon. Kasi matagal pa. While may naman natin, kasi same lang naman si Oliver tsaka si Nida, yung kanilang problema sa pang-iisip. Ika nga. Well, kapag si Oliver naman, kung hindi talaga mafokusan sa pagpapainom ng regular ng kanyang gamot, ay nako, walang bisa, tapos haluan pa ng inom, sigarilyo, agoy, yari, madadali. May iwan na naman si Oliver ni Nida sa kangkungan. Si Nida gagaling na, pero si Oliver nandun pa rin. Ganun pong mangyayari, hindi sila pwede mag-asawa. Hindi naman pwede mag-asawa siya. Probably ba kung magwala si Ate Nida, okay lang sana. Kasi alam naman natin na hindi naman, maganda lang kay Oliver kasi hindi nagwawala. Yung nasa gilid lang. Nagsasalita lang siya, isa lang kusa siya magsasalita, pero hindi siya nananakit. Pero si Ate Nida, kay iban iya, banat. Okay lang, kay Ate Nida naman kapag nagagalit, gamit lang ang tinasaktan, hindi tao. Sige, however, kung walang tao na makita, however, kasi sample lang. Si Ate Nida, si Ansing, nasa harapan ni Nida, magwala si Nida, si Ansing madadali. Baka pag-uwi ng bahay ni Ate Nida, ni Ansing, na maraming buckles. Bukolo, ano nangyari sa'yo? Sinaktan ako ni Nida. Diyan ba, walang yung gano'n. So, ganun po mga ka-idol, yung na sana hindi iwanan Daddy Frank. Hopefully, sana po. Kasi iba po ang gamutan kasi nila. The way diba, hindi man unawaan, sabi ni Daddy Frankie, malalim ang gamutan ni Nida at saka ni Oliver, punto por punto. Malalim.
Hindi masasagad. Kapag masagad, ayun, putok na. What I mean, gagaling na ika nga. Na ayun po, so magsalamat na sa mga sponsors, lalong-lalo kay Daddy Frankie. Sana din, kung may follow-up check-up din si Oliver, wala din makitang makikita doon ay yung mga ginagawa niyang kabulastugan. Baka bumalik sa number 1 si Oliver punto por punto. Ganun lang po dun mga ka-idol. Kasi sa napapansin po ni Kuya SMB na nasimulan kasi nigarilyo na nakapasok na So yun po, malalaman niyo nilang doktor kung mga ka-idol kung anong po pinanggagawa ni Oliver punto por punto sa kapabayaan ni Ansing. Kapabayaan ng pamilya. Totoo. Swerte lang ni Ate Nida dahil may tatay, may mga kapamilya na love and concern. Tsaka si Ate Nida walang bisyo. Pero si Oliver pinagkaitan ng pagmamahal mula sa pamilya. So, alam naman natin sitwasyon, di ba? Mabuti pa si Ate Nida noon habang may sakit hindi pinapabayaan ng kanyang tatay, di ba? Pero si Oliver no comment, na alam niyo ng kwento. Ganun lang po doon mga ka-idol na grabe yung journey ng buhay na naranasan ni Oliver punto por punto. Sobrang hirap po mga ka-idol. O kayo ngayon na ginabayan siya, kahit paano naranasan niya ang maging tao. Kasi noon ginawa siyang hayop, di ba? Ngayon naranasan niya maging tao. Sana wish natin lahat na gumaling si Oliver, gumaling si Ate Nida sa tulong po ng mga sponsor. Maraming salamat. Palakpakan natin. God bless. Ganun po. Actually mga kaidol, marami pang natutuwa kay Ate Nida. Sabi pa nga dito, ang galing naman mga sagot ni Ate Nida. Oo, pang Miss Universe. Pang pageant. Ang galing naman sa mga sagot ni Ate Nida, direct to the point. Ang saya kausap si Didi siya, nakakasawa, magaling na talaga. Totoo po yun mga kaidol. Hindi po nakakasawa ang mukha ni Ate Nida. Nakakasawa pa ang mukha ni SMB. Just lang. Nakakasawa pa, maraming sabihin, nakakasawa pa ang hitsura daw ni Ansing. Ganun lang po doon mga kaidol. Excited na ako kay Ate Nida. Ang upagan po natin. Again, ulitin ko po sa Ate Nida ngayon under a blood scam. So, kailangan po niya mag-fasting 8 to 12 hours or 11 hours para malaman ng doktor kung ano talagang sanhi dahilan kung bakit po siya maraming masakit sa kanyang katawan, punto por punto. So, ang ating oras, alas 12. Ganun lang po doon mga kaidol. Maraming nagmamahal kay Ate Nida. Maraming nagmamahal kay Ate Nida. Palakpakan natin sa nagmamahal kay Ate Nida. Ate Nida, talaga hindi ko mapigilan tumawa sa iyo. Jolly ka talaga. Mapalabiro, marunong siya, alam niyo mga kadals, marunong siya makihalubelo na. Marunong siya makidaloy sa biro. Nakikisama si Ate Nida mga ka-idol. Nakikisama. Ganon din naman si Oliver. Kaya lang si Oliver, hindi siya mapasalit. Hindi siya mapasalita. Ang tawag to, hindi ba madaldal ba? Anong Tagalog? Oo, hindi sama kay Ansing na Oliver na Ida na madaldal din, di ba? Pero indong daldal na matutuwa yung mga viewers, And of course, si Nida is smart talaga pag sagot ng ganda-ganda na gusto ko siya, di ba? Smart kasi, Oo, tsaka siguro nasanay din niya, maganda, masarap, comfortable na siya sa buhay niya ngayon dahil kasamang tatay niya, may sariling bahay na siya. Kasama yung kanyang sa compound ng buong kanyang pamilya, sa ng kanyang nanay, di ba? Yun po mga kaidol, comfortable, contento siya sa buhay ngayon. Palakpakan natin the team Daddy Frankie. Again, sabi pa nga ni Emily, Daddy Frankie and Ma'am Rochelle marunong tumanaw ng utang ng loob sa sina Nida. Nida, tuloy-tuloy na yan. Sana gumaling kayong lahat. Diyan. Sa kasama ni na gagaling na tuloy-tuloy na pagaling nyo Nida. God bless you all. According to Emily. Ganun lang po doon mga ka-idol. Yung point ni Kuya SMB.
na sa pinapakita ni Ma'am Nida, na pinapakita. Mas maganda si Ate Nida, tinutulungan niya ang sarili niya gumaling. Sana ganun din si Oliver, tinutulungan ang sarili niya na gumaling. Kasi kapag hinaluan ng bisyo sa naku po mga ka-idol, yari. Yari ang mayayari. Sayang lang yung binibigay na suporta ni Daddy Frankie kay Oliver kung hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Sayang lang din. Mag-a-axel lang si Daddy Frankie ng panahon. Sabi pa nga niya, kung hindi ka tumigil, I will stop. Titigil ko sa pagsusuporta sa support sa iyo. Pupunta ako sa taong pati even sarili niya tinutulungan paano gumaling punto por punto. Katulad kay Anida. Gumagawa siya ng paraan para di siya gumaling. Para maging comfortable siya. Ayan, nakikisalamuha siya ng ibang tao. Ganun po sana. Si Oliver. Okay lang sana si Oliver makisalamuha ng ibang tao. Pero wag naman magbisa inom tsaka sigarilyo. Marami namang way. Kung ako kasayo dyan sa mga kay JJ, sabihan niya yung mga tao dyan na kung humihingi si Oliver, wag bigyan. Kaya sa mga tindahan, kung bumili si Oliver ng sigarilyo, wag pabilhan. Wag pabilhin. Kita paano hindi man lang. Kasi hindi man talaga si Oliver umaalis din sa kanilang compound Sabihan na yung tindahan na wag siyang pabilhan ng sigarilyo kung ano man. At sa mga taon dyan sa kanyang malalapit sa kanila, na pakisabi na wag bigyan ng sigarilyo at alak si Oliver dahil si Oliver ay under all medication. Ganun lang po dun mga ka-idol. Si Ate Nida na inabangan ko talaga siya. Marami na umaabang mga ka-idol kay Ate Nida ngayon punto por punto. Palapakan natin si Ate Nida mga ka-idol kasi tinutulungan niya ang kanyang sarili na gumaling. Kasi ayaw niya na mapipinding si Daddy Frankie sa kanya. Kasi marami pang dapat tulungan. Ganun lang po dun mga ka-idol. Kasi Ate Nida ngayon masayahin na sobra. At okay na siyang kausap ngayon. Ganun po at alam naman natin na mapagmahal din si Nida sa kanyang pamilya. Mabait si Ate Nida. Mabait si Ate Nida. Mukhang okay naman si Ate Nida. Basta tuloy-tuloy lang siguro ang gamutan. Okay na si Ate Nida mga ka-Daddy's Frankie. Again sa mga bang pass, don't forget to subscribe sa YouTube channel Kuya SMB Vlog. Okay na talaga si Ate Nida. Thank you Lord. Okay na si Ate Nida mga ka-Daddy's Frankie. Okay pa sa alright. Ang bait ni Dr. Lagman ay sobra po mga ka-idol. Sobrang bait. Marunong din siya makihalubilo din na makiuspintuhan din. At saka siguro si Doc Lagman joker din na tao. Joker? Oo, mapalabiro ika nga. Recorded si mabait talaga si Nida, marunong makisama na. Totoo, marunong dahil Nida kausap at galing. Diba? Galing na rin siyang sumagot mga ka-idol. Oo, sana hopefully gumaling na po mga ka-idol. Sana maging okay ang lahat na walang sagabal sa gamutan. At siguro na why na-achieve yun ni Ate Nida dahil sa tulong din ng kanyang pamilya, of course. Ayan sa mga nandyan, maraming salamat. So hanggang dito na lang muna sa ating premiere ngayong hapon. Sa mga bagong plaso, please don't forget to subscribe this YouTube channel. So aabangan po natin ulit kay Oliver kung ano magiging resulta ng kanyang follow-up check-up na kasama ang pinaka maganda sa balat ng lupa na si Ansing. Aabangan po natin yan punto por punto. Again sa mga nandyan, magkaisa magtulungan para maging sulit pulido kay Daddy Frankie Community sa tulong ninyo. Basta na sa katwiran at tama, ipaglaban mo. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado, punto por punto, pack na pack, and full na full. Have a good day everyone. Ingat, God bless. Mabuhay tayong lahat. Bang! I love you all. Big love shoutout muna kay Daddy Frankie, Ma'am Rochelle, of course, sa mga reactor ng Daddy's Frankie. Big love shoutout sa inyong lahat.
Brother BPM, maraming salamat. God bless. And of course, sa mga viewers, supporters, at nagmamahal kay Kuya SMP, maraming salamat sa pagtitiwala at nandyan kayo lagi sa katotohanan, punto por punto. God bless. Mabuhay po. Bye-bye.